Tulong! Malakas na sigaw ni Marian. Natigilan lang siya sa kakasigaw nang marinig ang malalakas na tunog ng takong na naglalakad papunta sa kwarto niya. Wala siyang makita dahil nakapiring siya. Nakatali rin ang kamay at binti niya sa inuupuan. Hindi niya talaga maintindihan bakit minamalas siya ngayon. Naging mabait na nga siya kagabi dahil may tinulungan siyang matanda. Tapos ngayon ay minamalas siya bigla-bigla. "Ma'am," dinig niyang sabi ng boses ng isang lalaki. Kumunot ang noon ni Marian nang mas lumapit ang tunog ng takong sa kanya. "Alisan niyo ng piring." Utos ng boses babae. Pamilyar ang boses na yon para kay Marian. Tila narinig niya na yon. "Sino ka?" Malakas siyang sumigaw. Akmang sisigaw pa sana muli siya nang tagtagin ng lalaking piring niya. Halos malaglag ang panga niya nang makitang babaeng nasa harapan niya. "Lola?" Ngumiti sa kanya ang matanda. Ang matandang tinulungan niya kagabi. Hindi maintindihan ni Marian bakit siya pinadukot nito. Hindi naman siya mayaman at nag-iisa na nga lang siya sa buhay. "Hello, iha! Ano pong kailangan niyo?" Kahit inis na inis siya, ay nagawa niya pa ring rumespeto. "Bakit niyo po ako pinadukot?" "I need your help, iha." Seryosong sabi nito. "Para saan?" "For my grandson." Direktang sabi nito. "I saw you na. Mabait, matulungin. Tinulungan mo ko nang walang kapalit. Nakita rin kitang nagpakain ng mga stray dogs and cats. Also, volunteer ka rin sa orphanage." "Dami niyo naman agad nalaman sa akin." Hindi napigilan ni Marian ang magsalita. Natawa naman ang matanda sa kanya. "Isa pa yan sa nagustuhan ko sa'yo, iha. You're funny. Even mag-isa ka sa buhay. Masiyahin ka. Also, matapang. Tingin ko, kaya mo talaga patinuin ang apo ko." Seryosong sabi nito. "Sobrang sakit sa ulo ng apo ko, iha." "Babysitter po ba? Pwede naman po." "Marriage, iha." Putol ng matanda sa gusto niyang sabihin. Umawang naman ang bibig niya at nabulantang sa narinig. "Babaerong apo ko. Anything can need someone na kaya siyang patinuin." "At ako pong naisip niyo?" Hindi makapaniwalang tanong niya at tinurong sarili. Tao ako. Hindi ako gumagawa ng himala. Apo niyo nang may problema. 30,000 monthly allowance. Bagong sasakyan. Monthly rin ako may donation sa orphanage kung saan ka volunteer. Magpapagawa rin ako ng program for stray dogs and cats. Also, magandang trabaho sa kumpanya ko with a high salary. Desperadang sabi ng matanda. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya at lumuhod. Nanlaki naman ang mata ni Marian. "Lola, tumayo po kayo dyan." Sabi niya rito. Hindi niya ito maitayo dahil nakatali pa rin siya. Gusto niya ito itayo ngunit wala naman siyang magawa. "Lola, tumayo po kayo." "Iha, alam kong mabait ang iyong puso. Alam kong hindi mo hahayaang mapariwara ang apo ko. Oras na maging asawa mo siya. Ayoko mawala sa mundo na wala man lang taong handang maging kasamang apo ko. Sa hirap at ginhawa man lang ng buhay." Hinahapong paliwanag nito. "Pumayag ka na. Sinisigurado ko na hindi ka na maghihirap. Ang mga batang inaalagaan mo'y tutulungan ko makapag-aral ng lahat. Lahat ng pangangailangan nila ibibigay ko. Pumayag ka lang maikasal sa playboy kong apo." Halos magluksa na ito sa pakikiusap. Marahas na buntong hininga ang pinakawala ni Marian. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang matandang tinulungan niya lang kagabi ay nakaluhod sa harap niya ngayon at nagmamakaawa. Hindi naman siya sobrang mukhang perang tao, ngunit mahilig siya sa pera. Ang isipin pa lang ang mga sinabi nito ay nagpatigil na agad sa kanya. Sa mga sinabi pa lamang ng matanda sa kanya, sigurado siyang maraming bata ang magkakaroon ng magandang kinabukasan. Tayo na po." Pakiusap niya. "Kuya, patayuin mo na kasi." Naiinis niyang sabi sa lalaking nakatayo lang sa tabi niya. Pinanonood niya naman na dahan-dahan na tumayo ang matanda. "Sigurado po ba kayong tutuparin niyo lahat ng sinabi niyo?" Tanong niya.
Malaking tulong na yon sa kanya sa totoo lang at hindi na niya kailangang magtiis kakatrabaho sa bar kung saan inaalila siya ng karamihan. Hindi lang siya nga ayos ang buhay, pati na rin ang mga batang inaalagaan at dinadalaw niya sa bahay ampunan. Wala naman din talaga balak si Maria nang magkaroon ng pamilya o asawa, kaya wala siyang masisirang pangarap para sa sarili. "Of course, Iha," sagot ng matanda. "I will do everything. Pumayag ka lang. Ang tagal kong naghanap ng katulad mo. Hindi ako papayag na makawala ka pa." Madali naman po akong kausap sa totoo lang. Pag-amin niya. Basta po ito pa rin yung usapan natin. Wala naman po akong magiging boyfriend kaya wala pong magiging problema. Sa panahon ngayon, mahalagang pera kaysa pag-ibig. Kung kailangan ko magpakasal para sa pera, gagawin ko. Seryoso niyang sabi. Ngumiti ang matanda sa kanya. "That's why I chose you," sabi nito. "Alam kong ikaw lang ang kayang magpatino sa apo ko." Determinadong saad nito. Tumango na lamang siya bilang pagsang-ayon kahit ang totoo ay hindi niya gaano iniisip ang magiging asawa o buhay niya bilang may asawa. Ang mahalaga para kay Marian ay ang pera at ang mga bata at hayop na matutulungan niya. Yon ang mahalaga para sa kanya. Kaya niyang maging asawa ng babaero para sa kinabukasan ng iba. Sunod-sunod na irap ang ginawa ni Marian sa asawa. Bagot na nakaupo si Marian sa mahabang sofa ng bahay nilang mag-asawa. Masama niya itong tiningnan habang nakatayo ito sa harap niya. "Ano na naman?" Inis niyang tanong. Kalahating taon na silang kasal. Naging maganda at maayos naman ang buhay ni Marian. Nabibili niya lahat ng gusto niya. Hindi siya namamblema sa pera, lalo na sa pangangailangan niya. Maganda rin ang trabaho niya at nagagawa niya na lahat-lahat ng pangarap niya. Mabait din ang magulang ng asawa niya, ngunit ang akala niyang kasal ay magiging madali para sa kanya ngunit nagkamali siya. Araw-araw na yata siyang binigyan ng sakit ng ulo ng babaerong asawa. Araw-araw may babaeng naghahanap dito. Wala namang pakialam si Marian sa pinagagawang kalokohan nito, ngunit nadadamay siya. Siya ang kinukulit ng pamilya nito, lalo na ng mga naging babae nito. "Nang babae ka na naman?" Kunot noon na sigaw ni Marian sa asawa. "Hindi Pagtatanggol nito sa sarili. "I told you, hindi na ako ng babae pa nang ikasal tayo." Inis nang ngumisi si Marian. "Sinungaling. Ilang babae na bang pumunta sa akin at naghahanap sa'yo? Hindi ko na mabilang sa dami. May umaaway pa sa akin." "I'm so sorry, okay?" Paumani ni Cade sa kanya. Halos kalahating taon na silang nagsasama sa isang bahay ngunit hindi pa rin sila magkasundo. Sino ba naman ang matutuwa sa asawang mayaman at gwapo nga, babaero naman at sobrang sakit naman sa ulo? "Ano na naman ba kasing kailangan?" Kunot noong tanong niya sa asawa. Kapag ganito kasing matino at mabait sa kanya si Cade, ay nagtataka agad siya. Alam niya agad na may kailangan ito sa kanya. "Ano na naman kailangan mo, magaling kong asawa?" "I need to attend a business meeting sa Batangas." Sagot nito sa kanya. "Sa beach resort yon. 3 days kami ron at lahat sila kasamang asawa nila." "Oh, tapos?" "I need you there. Alam nilang kasal na ako. Nakakahiya kung wala ka ron." Seryoso nitong sabit huminga ng malalim. "Look, promise, behave na ako. Sumama ka lang." Pamimilit pa nito. Tiningnan ng masama ni Marian ang asawa. Hindi niya malaman kung seryoso ba ito o ano. "Ikaw? Magtitino?" Tumawa ng malakas si Marian at umiling-iling. "Siguraduhin mo lang," nagbabanta niyang sabi. Naningkit pa ang mata niya habang matalim na nakatingin sa asawa. "Oras na gumawa ka ng kalokohan. Sinasabi ko sa'yo, makikita mo talagang hindi mo gugustuhing makita." Mariin niyang banta. Tumayo si Marian sa pagkakaupo sa sofa. "Mag-empake lang ako." Paalam niya, kahit naman ayaw niyang sumama, sigurado siyang hindi siya titigilan ni Cade. Para hindi na sila magkagulong dalawa pa ay sumang-ayon na lamang siya. Tutal matagal na rin niyang gustong magdagat. Hindi mapigilan ni Marian ang sariling mamangha nang makarating sila sa beach resort kung saan sila magsistay ng 3 araw. Hindi na nila kailangan pumunta ng Boracay para sa puting buhangin dahil dito pa lamang sa beach na napuntahan nila ay mangha na siya sa itsura.
It's so nice here, no? Nakangiting sabi sa kanya ni Ira, ang asawa ng isa sa ka-business meeting ni Cade. Tatlo silang babae roon. Pare-pareha silang sinamahan ng kanya-kanyang asawa. Ikaw yung asawa ni Cade, right? Nakangiti nitong tanong. Tumango naman agad si Marian bilang sagot. Gano'n na kayo katagal kasal? Halos 7 buwan na rin, sagot niya. Kayo ba? Ikaw? Sinong asawa mo rin sa dalawa? Tanong din niya. Hindi pa naman sila formal na magkakakilala. Idagdag pa na business pala na balak itayo noong tatlo ang balak nila. Kaya sila nasa beach resort. 2 years na rin kaming kasal, sagot ni Ira. Si Mark ang asawa ko ron, habang asawa naman ni Agatha si Jonathan. Si Red ang may-ari ng beach resort, kaibigan nilang tatlo. Kwento nito. Ngayon lang kita nakita. Hindi ka ba sumasama sa gathering nilang magkakaibigan? Umiling agad siya. Hindi, busy ako sa trabaho. Tanging dahilan lamang niya kahit ang totoo ay hindi niya alam ang tungkol sa bagay na yon. Ang akala niya ay business partner lamang ang tatlo. Yun pala ay magkakaibigan talaga. Honestly, hindi ako makapaniwala na kasal na si Cade. Natatawa nitong kwento habang umiiling pa. Sa kanilang 4, siyang pinakababaero. Naunahan niya pa si Ray na siyang pinakamatalino sa kanilang 4. Kilalang kilala mo talaga sila, no? Tumango naman si Ira. Even though arranged marriage kami ni Marco, mahal ko yon. Matagal ko ring nakasama yung tatlo since friends na kami ever since. Kwento nito. Ikaw, paano mo nakilala si Cade? Anong minahal mo sa kanya? Paano pumayag ka ikasal sa babaerong katulad niya? Curious na tanong nito sa kanya. Natahimik naman siya at hindi niya agad magawang sumagot. Gwapo, mayaman, matalino at maalagang anak katapos si Cade. Mabait din itong boss sa mga empleyado nito at kaibigan. Hindi mahirap mahalin, sa totoo lang ang asawa niya. Sa 7 buwang nagsasama sila ay hindi maitatanggi ni Marian. Masaya naman siya. Masaya naman siya sa piling ng asawa. Sadyang may mga araw lang talagang pinapainit ito ang ulo niya, lalo na kapag naglalabasan ang mga naging babae nito. Ngunit hindi niya magawang sagutin ang tanong ni Ira sa kanya. Hindi niya alam ano bang dapat isagot niya. Nagulong isipan niya bigla. Napakadali naman noon sa ibang asawa, ngunit sa kanilang dalawa, napakahirap para sa kanyang sagutin yon. Dahil hindi siya sigurado kung ano ba talagang nararamdaman niya para sa asawa. Babe! Mabilis na palingon si Maria nang marinig niyang boses ni Cade na tumawag sa kanya. Lumapit ito at pumulupot agad sa bewang niya. What are you doing here? Nawala ka na lang bigla sa hotel room natin. Nagpapahangin lang, dahilan niya. Hindi mo naman sinabi sa akin kaibigan mo pala silang lahat? Yeah. Tanging sabi ni Cade at nilingon si Ira. Hinahanap ka na ni Marco. Sabi ni Cade rito. Alis mo na ako. Paalam sa kanya ni Ira at malaking ngumiti, tsaka umalis. Nang makaalis ay mabilis na inalis ni Marian ang brasong nakapulupot sa bewang niya. Sungit, sabi ni Cade. Gutom ka na ba? Hindi, sagot ni Marian. Hindi maalis sa isipan niyang tanong ni Ira. Ano ba kasi talagang gagawin dito? Tanong niya. Well, we're planning a business. And bakasyon na rin since gustong magpahinga ng barkada. Kasama kanya-kanyang asawa. Seryosong paliwanag nito. As you can see, behave ako. Dapat lang, malamig na sabi ni Marian at pinagkrus ang 2 braso sa harap ng dibdib. Dahil isang pangbababae mo pa, makikita mo talaga kung paano ako magalit. Banta niya. Inis na inis talaga si Marian sa tuwing naririnig ang pangbababae ng asawa. Ayos na sana lahat tungkol kay Cade. Babaero lamang, kundi lang dahil sa mabait nitong lola at sa magandang offer sa kanya ay matagal niya nang iniwan ito. Bumuntong hininga si Cade. Ramdam na ramdam ni Marian ang bigat noon. Hindi niya napigilan ang sarili at hinarap ang binata na seryosong mukhang nakatingin sa kanya. Parang pagod na ito. Ilang beses ko sasabihin sa'yo, wala ako naging babae na pumayag akong magpakasal sa'yo. Seryoso nitong tanong. Hindi naman siya nakasagot at nanatiling tahimik lamang. Oo, naging babaero ko nun. Aaminin ko, marami ako naging babae. Nagpakasasa ako sa babae habang single ako nun.
Pero hindi ako manloloko. Kinasal man tayo dahil sa kagustuhan ni Lola. Hindi ko pa rin kaya manloko. Hindi umimik si Marian. Mas natahimik siya. Mabilis siyang nakonsensya kung paano niya pinagdudahan o pinagbibintangang madalasang asawa sa pangbababae nito. Totoo naman ang sinabi ni Cade. Wala naman kasi talagang nahuling babae si Marian habang kasal silang dalawa. Sadyang marami lang naging babae noon si Cade na hinahanap-hanap ang asawa at bumabalik-balik kahit kasal na ito sa kanya. Alam kong hindi magandang naging simula ng buhay nating mag-asawa. Alam kong pumayag ka lang ding ikasal sa akin dahil sa offer ni Lola. Alam ko rin nakaduda-duda naman talaga ako. Babaero, oo. Pero hindi ako nagkaroon ng babae habang kasal tayo. Seryosong-seryosong sabi ni Cade. Hindi ko kayang lokohin ka. Mariin itong sabi at napakawala ng malalim na buntong hininga. Paniwalaan mo naman ako. Kahit ngayon lang. Nakikiusap nitong sabi. Mabilis na iniwas ni Marian ang tingin at tumingin na lamang sa malayo. Hindi siya sumagot. Hindi na siya lumingon pa. Damang-dama niya ang bigat sa bawat salitang binitawan nito. Maski ang puot na dala ng mga yon ay naramdaman niya. Hindi niya magawang magsalita sapagkat mahiya siyang nararamdaman. Nagigilty rin siya sapagkat pakiramdam niya ay sumobra na siyang kakabintang sa asawa. Alis na ako. Paalam ni Cade nang hindi siya sumagot. May pinadala na akong pagkain sa hotel room natin. Tumawag ka na lang sa babae if may kailangan ka. Sabihin mo lang ang pangalan ko. Malamig nitong sabi at saka tinalikuran. Inis na nakurot ni Marian ang sarili. Mas nakonsensya tuloy siya. Damang-dama niya ang pait sa boses ng asawa, pati ang pagkadismaya nito, ngunit wala talaga siyang makuhang lakas ng loob para kausapin man lang ito o ano. Pinunood niya itong umalis palayo sa kanya. Bumuntong hininga siya, tsaka mariin na pumikit. Gusto man sana gumala ni Marian sa buong beach, ay nagpasya na lamang siyang bumalik sa kwarto nilang mag-asawa. Doon ay nakita niya ang pinadalang pagkain ni Cade. Paborito niya yon. May kasama ring kulay puting rosas na siyang hilig niya rin. Mas nakonsensya tuloy si Marian at nahiya. Pakiramdam niya tuloy ay napakasama niyang asawa para kay Cade. Dahil sa nangyarit mas dumaming iniisip, ay nagpasya na lamang si Marian na manatili na lamang sa kwarto nilang mag-asawa. Inubos niya ang pagkain at nahiga na lamang sa kama. Dala na rin ng pagod dahil sa biyahe papunta sa Batangas, ay mabilis din siyang nakatulog. Nang magising siya ay gabi na at maski anino o presensya ng asawa ay wala sa kwarto nila. Nang lingunin ang orasan sa tabi ng kama, mabilis siyang tumayo at nag-alala nang makitang 9:00 na ng gabi. Kaninang 1:00 pa ng hapon silang naghiwalay ng mag-asawa, ngunit ngayon ay wala pa rin si Cade. Hindi na napigilan ni Marian ang sariling mag-alala. Agad siyang lumabas sa kwarto nilang mag-asawa at pumunta sa kwarto ni Ira. Kumatok siya sa kwarto nito at bumukas naman agad yon. Why? Kunot noon na tanong ni Marco sa kanya. Nakita mo ba si Cade? Nehiyang tanong niya. Ayaw niya naman sanang idamay ang mga ito sa away nilang mag-asawa, ngunit nag-aalala lang talaga siya. Hindi niya alam saan ito hahanapin. Hindi kasi kami nagkaunawaan kanina. Gabi na pero wala pa rin siya sa kwarto namin. Sorry, Ann. Paumanin agad ni Marco. If I'm not mistaken, huli ko siyang nakita sa tabing dagat. Try mo rin itanong kay Jonathan, baka alam niya. Maghapon lang din kasi kaming nasa kwarto mag-asawa at nagpapahinga. Paliwanag ni Marco sa kanya. Ngumiti na lamang siya at nagpaalam na. Sunod niyang pinuntahan ang kwarto nila Jonathan. Ay, nahihiya niyang batid dahil nang bubulabog na siya. Nakita mo ba si Cade? Oh, I left him sa Island Bar. Sagot agad nito. Kanina pa yung 7 p.m. Hindi pa rin nabalik sa kwarto niyo? Tanong nito. Umiling naman si Marian bilang sagot. Nahihiya na talaga siya. Ang ayos-ayos ng ibang mag-asawa habang silang dalawa ay nagkaaway pa. Sige, salamat. Sabi na lamang niya. Tumango lamang si Jonathan at bumalik na sa loob ng kwarto ng mga ito, lalo nang tawagin ito ng asawa. Huminga ng malalim si Marian. Nagpasya na lamang siyang pumunta sa tabing dagat. Nang maikot yon at hindi nahanap ang asawa ay mabilis siyang dismaya.
Sunod niyang pinuntahan ng maingay na island bar. Maraming tao roon. Halos puro turista, maingay, mausok, amoy alak, at nagsasayawan ng lahat ng tao sa loob nang makapasok siya. Mabilis niyang tinakpan ng ilong ng maamoy ang alak. Malayo pa lamang ay kita na niya agad si Cade. Nakaupo ito sa isang sofa. Sa harap nito ang isang lamesa na maraming bote ng alak. Sa tabi nito ay may tig-isang babae sa dalawang gilid. Kitang-kita naman ni Marian na hindi nagpapakita ng interes ang asawa niya sa dalawang babaeng nakatabi rito, ngunit hindi niya mapigilan ang sariling hindi magalit o mainis. Lalo pa alalang-alala siya sa asawa at kanina pa ito hinahanap, ngunit nandito lang pala sa bar at may kasamang babae. "Alis!" Inis na sabi ni Marian at tinulak ang babaeng nasa kanan ni Cade. "Ikaw rin!" Tulak naman niya sa nasa kaliwa. "The fuck?" Sigaw ng isa sa babae. "Who the hell are you?" "Asawa niya." Gigil na sigaw ni Marian. Masama niyang tiningnan si Cade na nakatingin lamang sa kanya. "Hanap ako ng hanap sa'yo. Nandito ka lang pala." What do you want? Umawang ang labi ni Marian at hindi makapaniwalang tiningnan ng asawa. Kitang-kita naman niya ang natatawang ngisi ng dalawang babae dahil doon. Mabilis siyang nahiya. Nakuyom niya ang dalawang palad sa inis na nararamdaman. Gusto niya manakit sa inis. Nagiinit na rin ang sulok ng dalawang mata niya. Ngayon niya lang naramdaman ang ganitong galit at inis. "Wow ah!" Hindi niya makapaniwalang sigaw rito. "Parang walang asawa. Nag-aalala ako sa'yo tapos ganyan ang ibubungad mo sa akin?" Mapaklang tumawa si Marian. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin kay Cade. "Bahala ka sa buhay mo!" Halos pumuyok niyang sigaw at dali-daling tumalikod at halos tatakbo na siyang naglakad palabas ng bar. Ang sama-sama ng loob niya. Hindi niya na napigilan ang sarili at tuluyan na siyang naiyak nang makalabas siya. Sobra-sobrang pag-aalala at konsensyang nararamdaman niya kanina. Sumama pa ang loob niya dahil sa trato ni Cade sa kanya. Marian! Mabilis pinalis ni Marian ng luha sa mga mata niya at galit na hinarap ang asawa. "Bakit?" Ano bang ginagawa mo rito? Tanong din ni Cade sa kanya. Ginawa ko lang naman ang bintang mo, diba? May babae ako. Marami akong babae. Hindi natuloy ni Cade ang sasabihin nang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi niya. Muling nagpatakan ang mga luha sa mata ni Marian. Sobrang sama ng loob niya. Kung pwede niya lang ibalik ang lahat ng sakit na yon kay Cade ay ginawa niya na. "Napakasama mo!" Umiiyak niyang sigaw. Wala na siyang pakialam kung may makakita man sa kanila. "Hinanap kita! Grabe yung konsensyang naramdaman ko tapos ganito gagawin mo? Na para bang kasalanan ko na hirap-hirap akong maniwala sa mga sinasabi mo? Hindi ikaw ang sinusugod ng mga naging babae mo. Hindi ikaw ang ginulo pinagsabihan ng kung ano. Kaya huwag mong isisi sa akin na nagduda ako sa'yo dahil sa mga kalokohan na ginawa mo noon." Gigil niyang sigaw. Hinahapon na siya. Ang luha niya ay tuloy-tuloy na rin sa pagpatak. Napahagulgol na siya sa sobrang bigat ng nararamdaman niya. Kitang-kita niya ang pag-aalala at gulat sa mga mata ni Cade habang nakatingin sa kanya. Animoy na estatwa ito at hindi malaman kung lalapit ba sa kanya. "Napakasama mo!" Humahagulgol na bulong ni Marian. "Ayoko na! Nakakasawa na! Maghiwalay na tayo!" Galit niyang sigaw. Mabilis sa taranta si Cade dahil doon. Mabilis itong lumapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Pilit namang kumakawala si Marian. Malalakas na suntok ang pinakawalan niya sa matipunong dibdib ng asawa. Bitawan lang siya nito ngunit halos maubos na ang lakas niya, makawala lamang sa bisig nito ay hindi man lang lumuwag ang pagkakayakap nito sa kanya. "Nakakainis ka!" Umiiyak niyang bulong. "Puwisit ka!" I'm so sorry. Mahinahon na paumanhin ni Cade. Tila nahimasmasan na ito sa nasabi kanina. Parang nawala ang epekto ng alak sa asawa. I'm so sorry, babe. Kasalanan ko. Paumanhin pa ulit nito. Mas humigpit ang hawak nito. Animoy takot na oras bumitaw ito sa kanya ay mawawala na siya ng tuluyan. Sorry. Kasalanan ko. Wala kang kasalanan. Sorry. Taan na. Ayoko. Hindi pwede.
Tahan na. Bawal ang hiwalayan. Nagmamakaawa nitong sabi. Bitawan mo ako! Pagmamaktol ni Marian, galit pa rin siya. Kumalma ka muna. Bitawan mo ko sabi! I'm sorry. Nagsisising sabi ni Cade at dahan-dahan siyang pinakawalan sa pagkakayakap. Pero hindi pwede. Ayoko makipaghiwalay. Pakiusap nito. Masama lamang itong tiningnan ni Marian at hindi pinansin. Agad niya itong tinalikuran at naglakad pabalik sa kwarto nilang mag-asawa. Naramdaman niya ang mabilis na pagsunod nito. Humiga agad si Marian sa kama at nagtalukbong doon. Sobrang sama ng loob niya. Wala na muna siyang pakialam sa iba, lalo na sa asawa niya. Mas pinili na lamang ni Marian ang matulog kaysa makipag-ayos kay Cade. Kinabukasan ay agad siyang nag-impake at umalis sa beach resort. Hindi na siyang nag-abala pa kausapin ng asawa. Galit na galit pa rin siya rito. Ayaw niya muna kausapin o makita ito. Punong-puno talaga siya ng galit. Napikon talaga siya ni Cade. Baka ano pang magawa niya kung pipilitin niyang manatili roon. Yes, Iha. You can stay there. Malambing na sabi ng lola ni Cade sa cellphone. Tumawag kasi sa matanda para sana magpaalam na uuwi siya sa hasyenda na pag-aari nito kung saan sila kinasal ni Cade noon. Ano bang nangyari? Pagpasensyahan mo ng asawa mo? Ayoko po muna siyang kausapin nung makita, Lola. Seryosong sabi niya at bumuntong hininga. Nasa kwarto na siya at nag-aayos ng gamit niya. Konti lamang ang dala niya. Halos pang 5 araw lang. Bibili na lamang siya ng ibang gamit kung magtatagal man siya sa hasyenda. Magpapalamig lang po ko. Gusto man kitang pilitin sabihin sa akin ang dahilan, Iha. Mahalaga pa rin magpahinga ka muna. Seryosong sabi ni Lola. Pagpasensyahan mo na ang apo ko. Huwag mo na sanang pagkaisipan ng problema mo habang nagpapahinga ka dyan. Maraming salamat po. Nakangiting sabi ni Marian. Sa wakas makakapagpahinga siya. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya roon. Magpahinga na rin po muna kayo. Huwag mo na rin muna isipin ang trabaho mo. Ako nang bahala ron. Sabi ni Lola. Tumangutango si Marian. Sige na. Paalam ng matanda, tsaka pinatay ang tawag. Agad na binagsak ni Marian ang katawan sa malaki at malambot na kama. Sobrang lamig, buong kwarto, at napakatahimik ng paligid. Hindi niya alam nasaan ang asawa o anong ginagawa nito. Hindi niya maitatanggi na nag-aalala o iniisip niya pa rin ito. Napapikit na si Marian habang nakahiga sa kama. Unti-unti na siyang nagpapalamon sa antok. Patulog na sana siya nang mabilis siyang napabangon nang marinig ang sunod-sunod na katok sa kwarto niya. Kunot ang noon niyang napabangon sa kama at piko na binuksan ang pinto ng kwarto. Anong ginagawa mo rito? Galit niyang sigaw. Agad na bumungad ang mukha ng asawa. Pawis na pawis ito at hinihingal pa. Halatang pagod na pagod sa sobrang pagmamadali. Bakit ka nandito? Paano mo na lamang nandito ako? Umuwi na tayo. Ayoko. Putol agad ni Marian sa anumang gustong sabihin nito. Hindi ka ba marunong makiramdam? Ayokong makita ka. Ayokong makasama ka. Bakit ba sumunod ka pa rito? At bakit ako uuwi? Ganong lumayas nga ako palayo sa'yo. Gigil na sigaw ni Marian. Kita niya namang natigilan ng asawa sa mga sinabi niya. Umalis ka na. Matutulog na ako. Malamig niyang sabi at basta sinara ang pintuan ng kwarto. Nadinig niya pang pagkatok at tawag sa kanya ni Cade, ngunit hindi na ito pinansin. Basta na lamang siya humiga sa kama at nagtalukbong. Dala na rin ng pagod ay agad din naman siyang kinain ng antok at mabilis na nakatulog ng mahimbing. Nang magising siya ay agad siyang nakaramdam ng gutom sa katawan. Kahit tinatamad pa tumayo ay mabilis siyang umahon sa pagkakahiga at lumabas ng kwarto niya. Ganun na lang ang gulat niya nang makalabas ay si Cade agad ang nakita niya. Nakahiga ito sa gilid ng pinto ng kwarto niya. Tulog na tulog kahit nasa ganoong posisyon. Hoy! Tawag niya rito at marahang sinipa ito. Agad namang naalimpungatan si Cade at dumaing. Bakit ka nandyan? Inaantay kitang lumabas. Seryosong sagot ni Cade at tumayo sa pagkakaupo. Kalmado ka na? Ano bang kailangan mo? Gusto ko makipag-ayos. I'm sorry sa lahat.
Alam kong mali ako. Alam kong malaki ang pagkukulang ko. Alam kong naging makasalanan na asawa ko. Sana patawarin mo na ako. Mahinahon na paliwanag nito. Dahan-dahan itong inabot ang palad ni Marian at hinawakan yon. I'm really sorry. Tinitigan naman ni Marian ang asawa at saka inirapan nito. Kalmado na siya ngunit may sama pa rin ng loob siya kay Cade. Nasaktan talaga siya sa pinagagagawa nito sa kanya at hanggang ngayon dinadamdam niya yon. Ewan ko, inis pa rin ako sa'yo, sabi niya. Ayaw niya namang magpanggap o magsinungaling pa. Nagpunta ako rito para magpahinga. Kaya huwag ka sana maging sakit ng ulo. Promise. Behave lang ako rito. Mabawi ako. Aayusin ko na lahat. Bakit ba parang takot na takot ka? Kunot noong tanong niya. Baka iwan mo talaga ako. Takot ko lang, no? Dagdag pa nito. Bahala ka, sabi na lamang niya at mabilis na tinalikuran ng asawa. Agad namang sumunod sa kanya si Cade. Akala mo tutang iiwan ng amo kundi susunod. Nang makarating sila sa kusina ay agad nakita ni Marian ang iba't ibang klaseng pagkain. May mga prutas, dessert at mga fast food. Kanyang nilingon ng asawa na sigurado siyang may kinalaman doon. Ano to? Well, I know you're hungry na kaya in-order ko na ang mga yan. Maaga ko kasi pinauwi na lamang sila manang. Gusto ko talagang bumawi sa'yo. Di gawin mo. Seryosong sabi niya at bumuntong hininga. Ayoko ng puro salita lang, Cade. Ayoko ng puro pangako. Kung gusto mo talagang gawin at patunayan, sige, gawin mo. Tingnan natin hanggang saan na kaya mong panunuyo. Seryosong seryoso na sabi ni Marian. Sawang-sawa na kasi siya sa mga salita ng asawa. Pero ito lang ang paalala ko sa'yo. Oras na gumawa ka na naman ng kalokohan. Oras na sirain mo mga pinangako mo sa akin. Wala ka na talagang asawang uuwian. Ani at tinalikuran ng asawa. Kita niya namang nanahimik ito at napatitig ng matagal sa kanya. Hindi na lamang niya pinansin ito at itinuon na ang atensyon sa pagkain. Lalo na't gutom na talaga siya. Naging mabilis lang ang araw at oras sa kanilang mag-asawa. Halos 1 linggo na silang nanatili sa hasyenda. Hindi naman sila hinahanap sa kanilang trabaho. Lalo pa, mas pabor pa ang lola at magulang ni Cade na magkasama silang dalawa sa hasyenda kaysa magtrabaho na hindi magkasundo. Sa loob ng 1 linggo ay hindi tumigil si Cade sa panunuyo sa kanya. Kulang na nga lang ay sumunod sa kanya ito ng sagad-sagad. Mira? Tawag niya sa kasambahay sa hasyenda. Anak ito ng isa sa pinakamatandang tauhan sa farm. Yes, madam? Tanong nito sa kanya. Napangiwi naman si Marian sa tinawag nito sa kanya. Na lang. Aniya, hindi kasi talaga siya sanay sa ganoon. Alam mo ba kung saan yung sinasabi nilang talon? Bakit po? Tanong ni Mira. Naku, Ma'am Ann, bili ni Sir, huwag ka palabasin basta. Hayaan mong lalaking yun. Putol niya sa gusto nitong sabihin at napairap. Gusto ko magpahinga ron. Hayaan mo yung asawa ko. Baka kasi mapagalitan ako, ma'am. Nag-aalalang sabi ni Mira. Ang bili niya kasi bantayan ka habang may inaasikaso siya ngayon. Huwag ka raw po hayaang makalabas basta ng asyenda. Kwento pa ni Mira. Napairap naman si Marian sa inis. Huwag ka na lang maingay. Dalhin mo na lang ako sa talon, tapos pwede ka nang umuwi. Tatawag na lang ako kapag magpapasundo na ako. Sige po. Sagot na lamang ni Mira sa kanya. Malaking ngumiti naman si Marian at mabilis na kinuhang mga gamit niya. Nalaman niya kasi ang talon na maganda raw puntahan sa ibang trabahador sa asyenda. Narinig din niya na may maliit na bahay kubo roon na pwedeng tambayan. Pikon pa rin kasi siya sa asawa. Nakikita niya namang nag-e-effort ito ngunit ayaw niya munang lumambot ang puso rito. Nang makarating sila sa talon ay mabilis na mangha si Marian sa nakita. Malayo ang nilakad nila at halos umakyat na sila sa malabundok na daan. Makarating lang sila sa talon. Ngunit sigurado naman si Marian na worth it ang paghihirap niya. At hindi nga siya nagkamali. Malamig at malinis ang buong paligid. Dinig na dinig niya ang malakas na agos ng tubig mula sa talon. Walang naliligong iba dahil pribadong lugar na yon. Na siyang kinatuwa niya naman. Solong-solo niya ang lugar. Ma'am, tatawag ka ha?
Paalala ni Mira sa kanya. Halata pa rin sa muka ang pag-aalala at pagkabahala. Natawa naman si Marian bahagya. Huwag kang mag-alala. Sa totoo lang, sanay na sanay ako sa ganitong buhay ko nun. Hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Dagdag niya pang sabi. Sige po pero tawag po kayo Paalala muli nito. Tumango na lamang si Marian para hindi na humaba pa ang usapan nila. Una na po ako. Paalam nito. Pinanood naman ito ni Marian tumalikod at naglakad na palayo. Malayo din talaga ang talon. Hindi rin kaya ng sasakyan para makapunta. Halata rin ni Marian na sanay na si Mira sa lugar kaya hinayaan niya na ito. Inantay din naman ito ng driver nila sa labasan. Inilibot ni Marian ang paningin sa paligid. Nang masiguradong walang tao ay mabilis niyang hinubad ang suot na puting bestida. May suot siyang two-piece na itim sa loob ng dress niya. Agad-agad siyang tumalon sa tubig. Lamig! Masaya niyang sigaw. Para siyang batang ngayon lang nakapaglangoy sa tubig sa sobrang wili niya. Kahit mag-isa ay enjoy na enjoy siya sa pinagagagawa niya. Halos kalahating oras din siyang naglalangoy. Nang mapagod ay umahon din siya at nagpunta sa maliit na bahay kubo roon. Walang harang yon. Literal na kubo lang. May upuan at lamesa sa gitna. Isinuot na muli ulit ni Marian ang bestida at inilabas ang baon na pagkain at damit. Naupo siya roon at nagpahinga. Marahan niyang iginalang paningin sa paligid. Ganon ang gulat niya nang makitang asawang nakatayo sa gilid ng kubo. Masama ang tingin nito sa kanya. Hindi maintindihan ni Marian ang sarili ngunit mabilis siyang kinabahan. Kakaibang tingin ni Cade sa kanya. Ramdam na ramdam niya ang galit nito. Sunod-sunod siyang napalunok at marahang napatayo nang tuluyang lumapit si Cade sa kanya. Nandito ka? Yun lamang ang lumabas sa bibig niya. Talaga bang wala ka ng pakialam sa akin? Seryosong tanong ni Cade sa kanya. Alam ko may kasalanan ako. Naintindihan ko kung ayaw mo pa rin makipag-ayos sa akin. Pero asawa mo pa rin ako, Anne. Totoong pag-aalala ko sa'yo. Totoong pakialam ko sa'yo. Sigaw ni Cade. Marahas itong nagpakawala ng buntong hininga, halatang gigil na ito sa kanya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pakiramdam ko na pakawalang kwenta ko talagang asawa. Dahil kung makapagdesisyon ka, para bang wala lang talaga ako sa'yo. Cade, tawag niya. Nakokonsensya na agad siya. Hindi naman sa ganun. Gusto mo pa bang maging asawa ko? Anong klaseng tanong yan? Inis nang umisi si Cade. Ano? Seryoso ka ba sa pakikipaghiwalay mo nun? Hindi kita maintindihan. Sigaw niya. Bahala ka dyan! Piko niyang sigaw at tinalikuran ng asawa. Ngunit hindi pa siya nakakahakbang palayo, ay mabilis siyang hinablot pabalik ni Cade. Ganun na lamang ang pagkabigla ni Marian nang hapitin bigla nitong ulo niya at mabilis na siniil ang labi niya. Natahimik siya at nanlaki ang mata. Hindi man lang siya makagalaw agad. Mariin ang pagkakahalik ni Cade sa kanya. Damang-daman niya ang inis at gigil nito sa labi niya. Bumitaw lang ito pagkatapos itong mariin na kagatin ang pang-ibabang labi niya. Agad namang napahawak si Marian doon. Ano ka ba? Inis niyang sigaw. Pakiramdam niya na mag-aagad ang pang-ibabang labi niya. Gusto mo ba akilin kita ngayon mismo dito? Para maintindihan mo lang na may asawa ka pa? Seryosong hamon ni Cade sa kanya. Nainis na ako, Marian, ha? Mariin na sabi nito. Matalim siya nitong tiningnan. Alam ko may kasalanan ako. Pero sana naman tandaan mong asawa mo ko. Alam ko naman! Sigaw niya. Asawa kita! Kasal ako sa'yo! Alam na alam ko, Cade! Kaya ano bang problema mo? Kung makaalis ka, para bang walang tao maghahanap at mag-aalala sa'yo? Sigaw ni Cade. Marian naman. Halos maubos na ang pasensya nito. Napabuntong hininga si Marian at ngumuso. Mawalan ka na ng pakialam sa akin. Huwag lang sa kaligtasan mo. Pasensya ka na. Tuluyan na siyang sumuko. Gusto ko lang talaga maligo sa ganito. Namiss ko maligo sa mga ilog o talon. Paliwanag niya. Dahan-dahan siyang lumapit kay Cade at hinawakan ng kamay nito. Ayoko mga bala. Busy ka buong araw kaya nagpasya na lamang akong magpunta mag-isa.
Hindi ka abala. Tsaka hindi ako ganun ka-busy. May pinaghahandaan lang ako. Ano yun? It's a surprise. Mabilis na binawi ni Marian ang kamay sa asawa. Baka babae ka mo. Maktol agad niya. Kita niya ang pag-irap ng asawa. Kita ko yon. Wala akong babae maliban sa'yo. Trust me, baby. Wala na akong babae. Ikaw lang. Nagsusumamang boses nito. It's a date. Gusto ko tayo date. Simula nang ikasal tayo, hindi man lang tayo lumabas or nag-date. Kaya gusto ko sana. Total, ayaw mo po umuwi sa Maynila. Nag-prepare ako ng date na sure ako magugustuhan mo pa rin. Natahimik si Marian. Hindi niya akalaing magpapaliwanag talaga si Cade, ngunit mas gulat siya sa inamin nito. Gusto ko lang talagang magpahangin at magpahinga, sabi niya. Ganun mo na baka ayaw sa presensya ko kaya maski sa bahay hindi mo magawa yan? Na kailangan mo pang umalis ng walang paalam? Kunot noon na tanong ni Cade. May pait ang mga salita nito. You really need space? Do you want me to leave then? Nanlaki ang mata ni Marian sa narinig sa asawa. Hindi niya magawang sumagot agad. Kita niyang dismaya sa mukha ni Cade at nang tumalikod ito, bigla sa kanya ay agad siyang nataranta. Dali-dali niya itong nilapitan at hinawakan sa pulsuhan para pigilan. San ka? Tanong niya. Kinabahan siya bigla. Ibang-iba talaga ang aura ni Cade ngayon. Natakot siya bigla. Iiwan mo ko? Kung kailangan mo talaga ng space, ibibigay ko. Sorry na. Mahinahon na paumanhin niya. Dahan-dahan niyang binaba ang kamay sa palad ng asawa at pinisil yon. Hindi na naman ako galit. Gusto ko lang talagang maglangoy. Pasensya ka na kung hindi ako nagpaalam sa'yo. Dahan-dahang humarap si Cade. Kumpara kanina, mas kalmado ng itsura nito. You believe me? Wala ako naging babae simula na ikasal ako sa'yo. Hindi ako nagloko sa'yo. Tumango si Marian. Alam ko naman yun. Never naman talaga kitang nahuling may babae. Sadyang naiirita lang ako dahil mag-iisang taon na tayong kasal pero yung mga naging babae mo dati, kumakaasta, para bang wala kang asawa. Tapos galit palagi sa akin. Pagsusumbong niya. Naramdaman niya naman ang pagyakap ni Cade sa bewang niya habang pinakikinggan ng hinanaing niya. Nakakainis kasi, para bang ang baba ng tingin nila sa akin. Nakaya mo ko ipagpalit anumang oras dahil naging ganun ka sa kanila. Dagdag niya pa. Bumuntong hininga naman si Cade at mas humigpit ang yakap sa asawa. I'm so sorry about that. Malambing nitong paumanhin. Hindi mo na dapat iniisip yan. Hindi na dapat ikaw ang namumblema dyan. Wala eh. Masyado kayatang gwapo at masarap. At ayos lang sa kanilang maging babae mo sila. Napairap siya at inis sa tiningnan ng asawa na ngayon ay ngiting-ngiti na nakatingin sa kanya. Tuwang-tuwa si Cade sa kanya. Huwag ka na mag-alala. Ikaw naman ang asawa ko. Sabi ni Cade at mas niyakap si Maria ng mahigpit. Ngayon ko lang to sasabihin. Hindi mo kailangang mag-alala kung maaagaw ako sa'yo. Dahil na pumayag akong maging asawa mo. Never pumasok sa utak kong makipaghiwalay sa'yo. Kahit habang buhay ka pang magtaray at magsungit. Ngingitian lang kita. Sorry kung naging ganun ako sa'yo. Paumanhin niya. Nakukonsensya rin kasi siya sa pinagagagawa sa asawa. Kasi isipin mo nga kung ikaw kayang nasa posisyon ko. Akong maraming naging lalaki. Tapos ikaw ang binubulabog lagi kasi hinahabol pa rin nila ako kahit kinasal na ako. Inis nang umisi si Cade. As if papayag akong makaimik pa sila. Tsaka I can't imagine na lalakero ka. Baka makapatay ako. Baliw? Bati na tayo? Tanong ni Cade. Tumango naman si Marian. Namiss kita. Huwag ka na maglalayas uli. Ugaling-ugaling mong magtago. Sabi nito. Napairap naman siya at natawa na lang din. Basa ako. Sabi ni Marian at marahang humiwalay sa asawa. Doon niya lang naalalang hindi pa siya nakakapagpalit. Yeah. Si Cade at pinagmasdan ng kabuuan ng asawa.
I can feel your boobs while hugging you. Nilingon ni Marian ng suot, nginisian lamang siya ng asawa at tumawa. Napakamanyak. Kala mo naman hindi nakaramdam ng ganito sa ibang babae. Iba sa'yo. Sagot agad ni Cade at malokong ngumisi. Hinawakan nito ang pang-ibabang labi. Nakaka-addict yung sa'yo. Labi pa lang natikman ko. Paano pa kaya kapag iba? Malokong tanong nito. Agad namang namula si Marian. Kinabahan pa siya nang dahan-dahang lumapit sa kanya si Cade at pinagmasdan ang kabuuan niya. Natigil lang siya sa pag-atras nang makaupo na siya sa kawayan na kahoy. Tagal ko nang gustong matikman. Baka pwede na? Pinagsasabi mo? Utal na tanong ni Marian. Pilit niyang tinatapangan ng tingin at salita, ngunit nakakapanghina talaga ang boses ng asawa, lalo na ngayon nang maramdaman niya ang palad nitong humahaplo sa leeg niya. Baliw ka ba? I can feel it. Gusto mo rin. Sabi ni Cade at pinalandas ang palad pababa sa balikat niya, gumagalang paningin nito sa buong katawan niya. Kaso nangako ako eh. Sa mahal lang ako gagawa ulit ng ganun. Manukso nitong sabi habang humahaplos ang mainit nitong palad sa bewang niya. Napapadaing pa siya kapag pumipisil yun doon. Nangihina siya habang nagiinit ang buong katawan niya. Wala pa siyang karanasan kaya hindi niya malaman kung ano ba itong gagawin sa kanya ng asawa. Anong ibig mong sabihin? I wanna make love with someone I love, of course. Dapat mahal din ako. Simpleng sagot nito. Kaso, ako lang yatang nagmamahal. Mabilis kumunot ang noo ni Marian. Ano? Mahal kita. Walang paligoy-ligoy na sabi ni Cade. Mahal na mahal kasi. Kundi dati pa kita inakit dahil wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Kaso asawa kita. Nirerespeto kita. At mahal kita kaya hindi ko ginagawa yon. Nanlaki naman ang mata ni Marian. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ay mabilis na siyang sinunggaban ng halik ni Cade na siyang hinayaan niya naman. Pumikit agad siya at tinamnam ang pag-angkin ng asawa sa labi. Marahan ang paghalik nito sa kanya, kaya mas naramdaman niya ang malambot na labi nito. Napadaing pa siya na bigla siyang buhatin ng asawa at pagpalitin ng pwesto nila na hindi man lang bumibitaw sa halikan nilang dalawa. Hindi malaman ni Marian ang gagawin kaya ginagaya niya na lamang ang paghalik ng asawa sa kanya. Naramdaman niyang tumatawa ito kaya inis niya itong naitulak. Ngumisi si Cade. It's okay. Ako nang bahalang gumalaw. Umirap si Marian, nakaupo na siya sa kandungan ng asawa. Akmang magtatare pa sana siya nang matigilan nang may maramdaman siyang matigas na bagay sa inuupuan niya. Kita niya ang iritasyon sa mukha ng asawa. Akmang aalisin siya nito sa pagkakaupo, ngunit agad niya itong pinigilan. Ano yun? Tanong niya. Wala. Sagot ni Cade at umiwas ng tingin. Alis na dyan. Umuwi na lang. Kawawa ka naman. Nanunuksong sabi niya at gumalaw ng malikot sa kandungan ng asawa. Kitang-kita niyang pagpipigil nito. Matagal mo na siguro akong nai-imagine? Tukso niya. Stop it. Hindi ka pa handa. Sinong may sabi? What? Naku-curious na ako. Gaano ka ba kagaling at adik na adik sila sa'yo? Inosente niyang tanong at mas inayos ang pagkakaupo sa kandungan ng asawa. Wala na siyang pakialam kung saan pa sila humantong dalawa. Basta sigurado si Marian na gusto at payag siya sa anumang gawin nila. You don't even love me. Parang batang nagmamaktol na sigaw ni Cade. Napairap naman si Marian. Mukha bang magpapahalik ako kung di kita mahal? Mukha bang mainis at magsiselos ako sa mga babae mo kung di kita mahal? Mukha bang wala akong pagmamahal sa'yo sa dami ko nang nagawa sa relasyon na to? Gigil na sigaw ni Marian. Kainis naman to. Maktol niya, akmang aalisin na sa kandungan ni Cade nang pigilan siya nito at walang ano-ano na hinalikan siya nito. Mabilis na nagparaya si Marian, lalo na damang-daman niya ang sabik na halik ng asawa sa kanya. Ang kamay nito at paggala-gala na sa katawan niya habang walang sawa siyang pinapapak nito. Hindi na siya nagulat nang mabilis na tanggal ni Cade ang two-piece na suot niya sa loob habang nanatili ang bestida niyang puti.
Dumadaing siya nang maramdaman ng kabuuan ng asawa. Hindi muna ito gumalaw dahil impit siyang napasigaw dahil sa sakit at hapdi noon sa loob niya. I'm sorry. Do you want me to stop? Nag-aalalang tanong ng asawa. Umiling naman agad si Marian. I love you. Bulong ni Cade sa kanya. Hindi talaga muna ito gumalaw hanggang si Marian na ang nainip. Dinig na dinig niya ang malakas na mura ng asawa nang gumiling siya bigla. Hindi na nagtiis pa si Cade at tuluyan ang inangkin ng asawa. Malalakas na daing at sigaw ni Marian ang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Laking pasalamat na lang din talaga ni Cade na pag-aari nila ang part ng talon na yon dahil mababaliw yata siya oras na may makakita sa magandang katawan ng asawa niya. Gabi na nang magising si Marian. Nasa kwarto sila ngayon ni Cade at parehas pagod. Nang matapos sila sa talon ay inuwi agad siya ni Cade. Hindi na naman niya maalala kung anong oras na silang nakauwi dahil pagod at antok na siya, nasa biyahe pa lamang silang dalawa pabalik ng hasyenda. Malinis na rin ang katawan niya at nakabihis na rin siya ng pantulog niyang pajamas. Sa tabi ay tulog pa rin si Cade na nakayakap at nakasiksik ang mukha sa leeg niya. Hindi napigilan ni Marian ang sariling umiti at haplusin ang maamong mukha ng asawa. Ang gwapo, bulong niya. Sa daming babaeng naghabol at nagkakandara pa sa asawa niya, hindi niya mapigilan ang sariling maging mayabang dahil asawa niya na ito. Pinili siya nito at mahal na mahal siya nito. Hindi man naging maganda ang unang pagsasama nila ngunit sigurado si Marian sa nararamdaman. Mahal na mahal kita, bulong niya pa. Naging maingat lang ako kaya ako naging ganun sa'yo. Pag-aamin niya pa, takot lang ako masaktan. Ganun na lang ang gulat niya nang magmulat bigla ng mata si Cade. Mas hinapit siya nito at dinikit ang sarili. Hindi mo na kailangan matakot. Hindi ako mawawala. Hindi ako aalis. Dito lang ako. Ikaw lang ang mahal ko. Mahal kita pero hindi ako martir na babae. Seryosong sabi ni Marian habang titig na titig sa asawa. Oras na gumagawa ka talaga ng ikakasakit ko. Kahit mahal kita, iiwan kita. Hindi mangyayari yon. Tumango siya at siniksik ang sarili kay Cade. Siguraduhin mo lang. Banta niya rito at pumikit. Dahil sa totoo lang, hindi rin alam ni Marian ang magagawa niya oras na masaktan siya ng lubusan dahil sa kasalanan ng asawa. Ayos na sila. Masayang masaya na sila sa relasyon nilang mag-asawa. Ang tanging hiling na lamang ni Marian ay wala ng delubyong maganap sa kanilang dalawa. 2 buwan ang lumipas at halos 8 buwan na silang kasal dalawa. Pakiramdam ni Marian, ang bilis lang ng lahat. Ang daming nangyari sa buhay niya. Sa halos 8 buwan lang. Ganong dating namumblema lamang siya sa buhay at sa pera. Ngayon ay nasa maayos na siyang buhay at may asawa. Baby, hindi ka pa ba tapos? Nagmamaktol na nakaupo sa sofa sa loob ng opisina niya. 1 buwan na rin kasi simula nang bumalik sila pareha sa trabaho. Executive assistant lang naman si Maria ng lola ni Cade at CEO ang asawa niya, pero mas marami pa siyang ginagawa kumpara dito. Bukas na yan. Uwi na tayo. Napairap si Marian. Mauna ka kung gusto mo. Ngumuso si Cade. Hindi mo na ako mahal. Sira ulo. Iling-iling na sabi ni Marian at natawa. Bakit ka ba nagmamadali? Tutulog lang naman tayo. Dadaan tayo kay Lola. Namimiss ka na raw kaya... Ay nako Cade, bakit hindi mo sinabi? Mabilis na sinara ni Marian ang laptop at niligpit ang gamit niya. Kung sinabi mo kay Lola tayo nagpunta, sana kanina pa tayo nakaalis. Reklamo pa niya. Tumayo naman si Cade at kinuhang bitbit na gamit ng asawa. Wow, kapag kay Lola, bilis. Kapag sa akin, hindi. Ungot pa nito. Tinawanan na lamang ito ni Marian at nauna nang lumabas ng opisina. Agad namang sumunod si Cade sa kanya hanggang makarating sila sa basement kung saan nakapark ang sasakyan ng asawa. Nag-uusap lang sila at tawanan sa sasakyan papunta sa bahay ng lola ni Cade. Nang makarating sila roon ay hawak kamay pa sila hanggang sa makapasok silang dalawa. Natigilan lang sila nang maramdaman na hindi magandang aura ng tao roon. Sa sala, kita agad nila ang lola at lolo ni Cade.
Nandun din ang magulang ni Cade ngunit ang nakaagaw ng pansin ni Marian ang babaeng nakaupo at buntis ito. Lola, Si Cade ang unang nagsalita. Natahimik si Marian at natulala talaga sa babaeng buntis. who is she? Pauline, ilabas mo muna sa garden si Marian. Seryosong utos ng lola ni Cade sa anak nito. Bakit po? Bakit kailangan ko pang lumabas? May aayusin lang na problema, iha. Sagot ni Pauline, ang ina ni Cade. Ma, hindi. Tanggi niya. Pamilya niyo na ako, 'di ba? Hindi ba dapat kasama na rin ako mag-ayos ng problema? Tanong niya. My wife is right, Lola. Sang-ayon naman ni Cade sa kanya. Hinawakan nitong palad niya ng mahigpit. Ano po bang problema? Natahimik ang lahat doon. Kitang-kita ni Marian ang pag-aalala sa mukha ng naroroon. Hindi niya alam ngunit bigla siyang kinabahan at natakot. Ano po bang meron? Kabado niyang tanong. Nakabuntis ang asawa mo. Ang ama ni Cade ang sumagot. Masama ang mukha nitong nilingon ng anak. Cade, hindi ka nag-iingat. What? Si Sheila, nabuntis mo siya. Ang ina naman ni Cade at tinurong babaeng nakatingin sa kanila. 8 buwan na siyang buntis, Cade. Bago ka ikasal, may nangyari sa inyo. Ma'am, hindi ko siya kilala. Pagtatanggol ni Cade sa sarili. Mabilis itong nilingon ng asawa na tulala ngayon. Baby, hindi ko siya kilala. Never ko siya nakilala. Malabong sa akin ang bata. Paliwanag agad nito. Baby. Napakurap-kurap si Marian. Palipat-lipat ang tingin niya kay Sheila na malaki ang tiyan at malapit na ang kabuwanan at sa asawa niyang nagpapaliwanag sa kanya. Dahan-dahang inalis ni Marian ang pagkakahawak ni Cade sa kamay niya. Umatras siya at hindi malaman ang sasabihin. Marian. Hindi ko alam. Halos bulong na nasabi ni Marian. Naninikip ang dibdib niya. Hindi niya alam ang gagawin. Pakiramdam niya, iiyak na lamang siya bigla. Bakit? Baby, maniwala ka naman sa akin. Nagmamakaawa na sabi ni Cade. Sumubok na lumapit ito ngunit agad namang umatras si Marian. Hindi ka ba talaga naniwala sa akin? Cade, paano ko maniniwala? May nangyari sa inyo bago tayo ikasal. Malaking posibilidad na sa'yo ang bata. Tuluyan ang sumabog si Marian. Umiling-iling si Cade. No, sigurado ko hindi sa akin yan. Cade, ikaw lang nakagalaw sa akin. Si Sheila na siyang nilingon nilang lahat. Tinago ko dahil alam kong kasal ka na. Pero ayoko lumaking walang amang bata. I don't even know you. Paanong may mangyayari sa atin? Galit na sigaw ni Cade. Sinisira mo kami ng asawa ko. Enough! Ang lola ni Cade. Ayusin mo ang gulong ito, Cade. Seryosong sabi nito, halatang dismayado. Hindi ko alam kung sinong paniniwalaan ko. Kung ipaglalaban mo na hindi mo anak ang dinadala niya, then prove it. Wala akong magagawa kung iwan ka ng asawa mo dahil dyan. Malamig na sabi ng lola ni Cade at mabilis na umalis doon. Agad namang sumunod doon ng lolo ni Cade. Ayusin mo to. Sabi ni Marian. Huminga siya ng malalim. Masakit para sa kanya na tanggapin ang ganoong bagay. Gusto niyang maniwala sa asawa. Gustong-gusto niyang kampihan si Cade ngunit mas nangunguna ang takot at pangamba na totoong sinasabi ni Sheila na si Cade talaga ang ama ng anak nito. Huwag na huwag kang lalapit sa akin hanggang hindi mo naayos ang gulong to. Dahil oras na malaman kung ikaw talagang ama ng bata. Handa akong magpaubaya para sa bata, Cade. Bilin niya at tumalikod na rin. Mabilis siyang umalis sa mansyon. Hindi alam ni Marian kung saan muna siya pupunta. Ngunit hindi niya kayang manatili sa bahay nilang mag-asawa na may ganoong gulo. Hindi niya matanggap. Masakit para sa kanyang nalaman. Kailangan niya munang mapag-isa talaga. 1 linggong lumipas simula nang mangyaring gulong yon. 1 linggo na ring hindi nakikita ni Marian ang asawa. Ngunit araw-araw itong nagte-text sa kanya. Nagpapadala ng pagkain at iba pa. Sa asyenda muna siya nanuluyan. Doon na rin siya pinatuloy ng lola ni Cade
Panay ang sorry ng mga ito sa kanya. Sa loob ng 1 linggo, wala siyang ibang ginawa kundi ang umiyak at magmukmok. Mahal na mahal niya si Cade. Hindi niya kayang mawala ang asawa. Kung totoo man na may anak ito sa iba, ay matatanggap niya ang bata. Ngunit hindi niya alam kung kaya ba niyang ipagkait ang buong pamilya sa batang walang kasalanan. Ma'am, ayos ka pa ba talaga? Nag-aalalang tanong ni Mira sa kanya. Hawak nito ang buhok niya habang sumusuka siya sa lababo. Ilang araw nang ganito si Marian. Hindi niya alam ano bang nangyayari sa kanya. Panay ang tulog niya at pananakit ng dibdib niya. Ma'am, tara na sa doktor. Ilang araw ka nang ganito, ma'am. Baka mabaliw na ako kapag may mangyari pa sa iyong masama. Hindi, ayos lang ako. Sagot niya at ngumiti na lamang. Magpapahinga na lamang ako. Sabi niya kay Mira at inayos ang sarili tsaka bumalik sa kwarto niya. Sa totoo lang ay iba na ang kutob na nararamdaman niya. Kaya kaninang umaga ay may binili siya para makapanigurado sa kutob niya. Nang makabalik sa kwarto ay mabilis na kinuha ni Marian ang binili niya kaninang umaga. Agad niyang ginamit yon para masagot na ang katanungan niya sa utak. Ganun na lamang ang buntong hininga niya nang makita ang resulta noon. Naupo siya sa kama, nanlalambot, nangihina. Ano ba namang buhay ito? Buntis ako tapos nakabuntis ang asawa ko. Natawa si Marian sa sariling nasabi. Grabing plot twist ito Natulala si Marian sa daming iniisip. Hindi pa yata siya mababalik sa wisyo nang mag-ring ang cellphone niya. Kita niya agad ang pangalan ng asawa niya sa unang pagkakataon. Simula nang iwan niya munang asawa ay napagpasyahan ni Marian na sagutin ang tawag. Hello? I miss you so much. Emosyonal na sabi ni Cade. How are you, baby? Okay lang ako. Halos bulong na sagot ni Marian. Tumingila siya sapagkat naiiyak na rin siya. Miss na miss niya na ang asawa. Ikaw, kamusta ka? I'm not okay. Uwi ka na, please. Paniwalaan mo naman ako. Hindi ko anak yung anak ng babaeng yun. Cade. Kahit ikaw na lang maniwala sa akin. Wala akong pakialam sa iba. Ikaw lang, Marian. Pakiusap nito sa kanya. Kumirot naman ang puso niya dahil daman niya ang hinanakit ng asawa. Paniwala mo lang ako. Wala na akong pakialam sa iba. Sunod-sunod na paglunok ang ginawa ni Marian at huminga ng malalim. Mariin niyang nakagat ang pang-ibabang labi at napalingon sa pregnancy test na hawak. Cade, naniniwala ako sa'yo. Sa wakas ay nasabi niya yon. At sana, mapatunayan mo na nagsasabi ka ng totoo. Promise. Seryosong sabi ni Cade. Halatang halata ni Marian ang pagod sa boses ng asawa. Oras na mapatunayan ko lahat. Papakasalan ulit kita. Magpapakasal tayo. Sa harap ng Diyos. Sa harap ng mga mahal natin sa buhay. Sa harap ng lahat. Papakasalan kita. Okay? I love you so much. Balik ka na. Aayusin ko ang lahat ng to. Naniniwala ako sa'yo. Sabi niya. Mahal na mahal din kita, Cade. Babalik ako. Maghintay ka lang. Emosyonal na sabi ni Marian at pinatay ang tawag. Marahan niyang hinawakan ng siya na tinaplos yon. Nakapagdesisyon na siya. Uuwi na siya at babalik sa asawa. Wala na siyang pakialam sa katotohanan. Asawa niya si Cade. Ama ito ng anak niya. At mahal na mahal niya ito. Ano mang mangyari, pipiliin pa rin ni Marian ang manatili sa asawa. Ilang araw pa ang pinalipas ni Marian bago siya tuluyang nagpasyang bumalik sa bahay nilang mag-asawa. Nang makauwi siya roon ay wala si Cade doon, kung kaya dumaan din muna siya sa opisina, ngunit takang-taka na siya dahil maski doon ay wala ang asawa. Sa huli ay nagpasya na siyang pumunta sa bahay ng lola nito at hindi nga siya nagkamali dahil sa labas pa lamang ng malaking bahay, kitang-kita niya agad ang sasakyan ng asawa. Lumayas ka! Kunot ang noo ni Maria nang marinig ang malakas na sigaw ng lola ni Cade mula sa loob ng bahay. Sa pag-aalala ay mabilis siyang lumakad papasok. Agad tumambad sa kanyang umiiyak na si Sheila sa sahig. Napakakapal na mukha mo! Lola? Ta kanyang sabi. Agad na baling ang atensyon sa kanila ng lahat.
Mukhang nagulat pa mga ito dahil nandoon siya. Nasaan po si Cade? Yun agad ang tanong niya kahit gusto man niyang malaman anong nangyayari, ngunit sa itsura pa lamang ni Sheila, alam niya na agad ang sagot sa tanong niya. Anak, anong ginagawa mo rito? Takang-taka na tanong ni Pauline sa kanya. Umalis si Cade. Pinuntahan ka niya agad sa asyenda dahil nalaman na namin na hindi niya anak ang pinagbubuntis na bruhang to. Ha? Nasa labas po ang sasakyan ni Cade. Nako, ang batang yun. Kakamadali yata mapuntahan ka. Ibang sasakyan ang nadala. Sabi ng ina ni Cade. Ipapahatid kita iha sa asyenda. Naiwan din ni Cade ang gamit niya rito maski ang kanyang cellphone. Sabi pa nito. Napalingon sila kay Sheila na umiiyak pa rin habang nagmamakaawa. Maawa na po kayo. Huwag niyo po ako ipakulong. Umiiyak nitong sagot. Totoong walang nangyari sa amin ni Cade. Hindi ko lang matanggap na simula nun. Tinatanggihan niya na ako. Matagal ko na siyang gusto. At itatakot lang ako dahil walang amangan ako. Paliwanag pa nito. Anong gusto mong gawin ng apo ko? Magpakama sa hindi niya anak? Muntik pa silang masirang mag-asawa? Galit na sigaw ng lola ni Cade. Halatang konti na lang ay mananakit na ito sa galit. Lola, hayaan na po natin siya. Sabat ni Marian. Naawa rin kasi siya kay Sheila. Lalo pa, kita niyang hirap na hirap pa nga ito sa pagbubuntis nito. Bigla niyang naalalang pinagbubuntis niya ngayon. Buntis pa rin po siya. Ang mahalaga po, klaro na hindi si Cade ang ama. Klaro na naman po lahat. Hayaan na lang po natin siya. Pakiusap niya at ngumiti. Anak, nasa labas ng driver. Sabi ng ina ni Cade. Tumango na lamang siya at naglakad palabas. Wala na siyang pakialam sa iba. Ang mahalaga kay Marian ngayon ay makitang asawa. Gustong-gusto niya na itong makita at yakapin. Ang dami niyang iniisip. Ang daming pagsisisi. Nasasaktan siya dahil hindi man lang siya naniwala agad sa asawa. Halos 1 oras din ang naging biyahe ni Marian bago pa siya nakabalik sa asyenda. Kitang-kita niya ang gulat sa mukha ni Mira nang makita siya roon. Ma'am, ba't nandito ka na naman? Aba, nasan si Cade? Ma'am, hindi ko alam. Aligagang sagot ni Mira. Nung nakarating dito, hindi naman pinansin ang sinabi ko. Inikot ang buong mansyon tapos nagwala na siya nang hindi ka makita, ma'am. Kwento nito. Umawang naman ang labi ni Marian. Nababaliw na siya sa daming nangyayari. Hindi niya alam saan hahanapin ang asawa. Wala rin itong dalang cellphone. Ma'am, stress ka na naman. Gusto mo magpunta sa talon? Para hindi ka stress. Yaya nito. Tumango siya. Ako na lang, sagot niya. Mabilis nagpahatid si Marian sa may talon. May maayos ng daan papuntang talon. Simula nang may mangyari sa kanila ng asawa, ay pinagawa ng daan ni Cade ang papunta sa talon para hindi siya mahihirapan sa susunod na pupunta sila. Ganun na lamang natigilan si Marian nang makitang likod ng isang lalaki. Nakaupo ito sa gilid ng tubig. Tulala na parabang ang lalim ng iniisip. Likod pa lamang ang nakita niya, ngunit alam agad ni Marian kung sino yon. Cade! Sigaw ni Marian. Mabilis tumayo si Cade sa pagkakaupo roon. Gulat na gulat ang mukha niya nang makitang mukha ng asawa. Agad itong tumakbo palapit sa kanya. Hindi pa rin makapaniwala si Marian na dito niya lang makikitang asawa. Nang makalapit si Cade sa kanya ay agad humawak si Marian sa mukha nito. Bakit ka nandito? San ka ba nagsusuot? Baby. Malambing na sabi ni Cade. Naiiyak ang mga mata nito. Akala ko iniwan mo na ako. Akala ko napagod ka ng magantay. Umuwi na ako sa bahay natin. Wala ka naman doon. Hindi ako umalis. Hindi kita iniwanan. Hindi ko kayang iwanan ka. Diyos ko, akala ko saan ka na nagsusuot. I'm sorry. Masyado kong nagpanik. Paliwanag nito. Dahan-dahan nitong yumakap sa asawa. I miss you so much. Emosyonal nitong sabi. Mabilis ng lambot si Marian at yumakap siya sa asawa. I love you. Hindi ko anak yung kay Sheila. Alam ko.
Kalmadong sabi ni Marian at lumayo bahagya sa asawa. Marahan niyang tinangala ito at hinaplos sa mukha nito. Ngumiti siya. Huwag ka na mag-alala. Alam ko na lahat. Alam ko na ang totoo. Mahal na mahal kita, Cade. Hindi mo na kailangang mag-isip ng iba, okay? Dito lang ako. Hindi ako aalis. Naniniwala ka na sa akin? Nagtitiwala ka na sa akin? Paniguradong tanong ni Cade. Tumango naman si Marian. Remember what I said last time? Kumunot ang noon ni Marian at marahang umiling. Ano yun? You will marry me again. Malambing na sabi ni Cade sa kanya, ngumiti ito ng malaki. You promise. Magpapakasal ulit tayo once malaman natin ang totoo. Ngumiti naman si Marian. Magpapakasal naman sadya ako sa'yo. Ngayon na ako nagmahal ng ganito. Hindi ko alam, ganito pala ang totoong nagmamahal. Natawa naman ng bahagya si Marian. Isipin mo yun? Babaero mong tao, nagmamahal ka na ngayon? Ngumisi naman si Cade. Sa'yo lang naman. Mababaliw yata ako kung nawala ka talaga sa akin. Sabi nito. Nanlambot ito at mas yumakap sa kanya. Isiniksik ni Cade ang sarili sa leeg ng asawa. Let's get married again. Yung makikita ng lahat yung tipong. Let's get married again. Yung makikita ng lahat. Yung tipong wala na mag-iisip na babaero pa rin ako. May sasabihin mo na ako sa'yo. Sabi ni Marian at marahang humiwalay sa pagkakayakap. Kitang-kita ni Marian ang pagtataka ng mukha ng asawa. Gusto niyang matawa ngayon dahil sigurado niya na agad mas matatawa siya sa reaksyon ng mukha ng asawa. Mabilis kinapa ni Marian ang pregnancy test sa bulsa niya. Inilabas niya yon at agad na binigay kay Cade. Nanlaki ang mata nito. You're pregnant? Hindi makapaniwalang tanong ni Cade sa kanya. Hawak-hawak nitong pregnancy test at humiwalay sa kanya. Buntis ka? Ulit nito. Parang hindi pa rin makapaniwala. Tawang-tawa na si Marian. Malakas na siyang napahalakhak. Paano? I mean, daddy na ako? Oo nga. Oh God, baby. Mangha pa rin na sigaw ni Cade at dali-daling lumapit sa kanya at walang ano-anong siniil ng halikang labi ng asawa. Napangiti rin naman si Marian at tinugunan ng mga halik ni Cade sa kanya. Damang-dama niya ang pananabik at kasiyahan ni Cade sa paraan ng paghalik nito sa kanya. Kakaibang ngiting sumilay sa labi ni Cade at Marian. Sobrang saya nilang dalawa. Wala na silang mahihiling pa, lalo na si Cade. Nasa kanya na ang babaeng mahal na mahal at gusto niya. They may have met each other unexpected. Maraming naging problema sa samahan nilang dalawa. Their marriage is not perfect as you think, pero habang tumatagal, mas minahal at nakilala nilang isa't isa. Dahil ang pagmamahal na tunay at walang kapantay ay nagbibigay sa iyo ng kapayapaan at tiwala. Tiwalang hindi mapapalitan ng kahit ano. Tiwalang walang makakasira. Sa huli, kinasal silang dalawa muli. Nagkaroon ng kambal na anak. Namuhay ng masaya, mapayapa at malaya. Walang anumang sekreto at puno ng tiwala sa isa't isa.